Over to Bogo City, which bore the brunt of the quake. Retrieval operations have now stopped. Mobile journalist Arles de los Santos reports to us live. Arles, kailan ba tinigil itong retrieval operations? Kagabi pa lamang ay itinigil na itong search and retrieval operation ng Office of the Civil Defense dahil ayon sa kanila ay na-account na ang lahat ng mga residente na naiulat na nawawala at wala na rin silang pinaniniwalaan ng mga individual na nananatili na naipit o nadaganan ng mga infrastruktura na bumigay. At ngayon, ang kanilang focus nga daw ay relief, early recovery at rehabilitation activities na nakikita naman natin na nangyayari sa Bogo City mula kaninang umaga hanggang gabi na ating tinutukan doon. Go ahead. Arles, napansin ko lang kasi kagabi napakadilim pa nung background mo nung nandiyan ka sa Bogo. Pero ngayon parang may ilaw na. Can you confirm na bumabalik na slowly ang utilities, tubig, ilaw? Ngayon Sean, ay actually medyo gumalaw tayo. Itong Bogo ay katabi ay nitong Daang Bantayan kung saan hinahanap natin kasi yung mga sinkhole na naglulutangan. Marami-rami na kasi ang mga naiulat na nagkakaroon dito at talagang hindi biro ito dahil meron tayong mga nakita na mga kasing lapad ng isang tao, kasing haba, mga 1 metro ang luwag nito at yung lalim nito ay medyo malalim-lalim din kaya hinahanap natin ang mga yan. Pero kanina din ay sinilip natin yung Bogo City nung mga paggabi na rin. So far, merong ilang mga bahagi doon na partially meron na silang mga kuryente at nagkakaroon na ng pagkakataon yung mga residente na mag-charge ng mga telepono sa kanilang mga bahay. Pero katulad nung parke na pinuntahan natin at pinukusan natin kahapon, marami pa rin mga residente ang nananatili doon at nag-charge ng kanilang mga telepono para makipag-ugnayan sa kanilang mga kapamilya na nasa malalayong lugar. Meron pa dito, nakikita tayo kanina ng mga residente na talagang di magkanda humagdo sa kanilang pagpapaypay dahil bukod sa mainit na panahon, marami rin sa mga senior citizen na ating mga kababayan dito ang nangangamba para sa kanilang kalusugan dahil bagaman umulan nitong mga pasado tanghali ay grabe naman ang naging tirik ng araw noong umaga kanina rito. Arles, kamusta naman yung distribution ngayon ng aid dyan sa Bogo? The past few days, nakita nga natin, mga namamalimos sa daan. Hanggang today ba ganun yung sitwasyon? And I understand there's a 60-day price freeze dyan sa Cebu. So maayos ba na nai-implement yon? Actually, Polino, aminado si Bogo City Mayor Maria Shelo Martinez na talagang nahaharap sa isang malaking pagsubok ang kanilang lokal na pamahalaan kung paano nga raw ba nila mas mapapabilis ang pagdadala ng mga relief goods sa ating mga kababayan. Kagaya noong kahapon na nandun tayo sa isa sa mga simbahan na naapektuhan din nitong malakas na lindol. Dumating yung DSWD ilang araw na matapos ang lindol, mga 2 araw na. So yung mga residente kanya-kanya talaga sila na diskarte kung paano makatatawid sa kanilang pang-araw-araw. Pero ayon naman nga dito kay Mayor Martinez ay tuloy-tuloy lang kanilang preparasyon at nakita natin ang post ng Cebu Provincial Government ay talagang round the clock. Magsasagawa sila ng mga relief repacking at kasama na sa kanilang mga individual na kinalabit at tinap para tumulong ay yung mga ilan sa mga empleyado ng kanilang local government unit. Bukos naman sila sa, of course, sa mga donasyon na ibinibigay. Pero kasi kagaya kanina nang itinaas ang truck ban dito sa Bogo City, ay medyo maraming mga truck at mga private vehicles ang nagsidating. Kaya naman nagkaroon ng trapiko. So nakikita natin na bukas naman ang local government dito sa mga nagmamabuting loob. Pero kasi nagkukos ito ng traffic at kasama sa mga nababarahan dito sa mga kalsada ay yung mga relief operation trucks na ginagamit para makapunta doon sa 14 na mga cities and municipalities ng 106 barangays na apektado dito sa Central Visayas ng magnitude 6.9 na lindol. Ngayong paggabi na at malapit na matulog ang ating mga kababayan dyan, nag-improve na ba yung mga tent na nakalagay dyan para sa mga taong hindi makauwi? Mula kagabi at ngayon, bagaman nabawasan na yung mga tao na natutulog sa labas, pero it is still the very same situation. Marami sa ating mga residente ang ayaw pa rin umuwi sa kanilang mga tahanan at yung iba naman ay mas pinipili talaga na dun sa mga open spaces. Pero kasama yan sa mga hamon din dito sa LGU dahil mayroon daw 2 klase ng mga residente ngayon na kanilang sinusubukan nga na ma-resolve. Una kasi, may mga residente na nawalan ng tahanan
at all, like nasira, gubuho ang mga dingding at wala na talagang babalikan. At ayon sa kanila ay dumating na daw yung Department of Human Settlements and Urban Development o yung DSUD para alalayan na muling tumayo ang kanilang mga tahanan at makabalik sa normal ang kanilang mga buhay. Pero ang kalawa kasi na malaking hamon dito sa lokal na pamahalaan ng Bogoses ay yung mga residente na meron pa namang mga tahanan or partially lamang na na-damage ang kanilang mga tahanan, pero yung takot at pangamba na muling manatili doon dahil nga sa lindol na maaari pa rin tumama, kagaya ng magnitude 5.1 na ating naranasan kanina. Dahil dyan, ang LGU ay nakipag-ugnayan na sa DOH para nga masiguro na mabigyan ang mga residente na ito ng psychosocial efforts para ma-address ang kanilang mga mental health concerns. Kasi after all, this is a disaster at maaaring magkaroon ng mga residente na ito ng PTSD at maaaring hindi man na magkaroon ng malalakas na mga lindol o aftershock, pero yung pangamba sa kanilang kaligtasan at sa pang-araw-araw na buhay ay nananatili pa rin.